Ayan, isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po sa Ambaking Pabo Farm. Kung nakikita nyo, sobrang aliwalas po ng panahon ngayon. Ngunit sa araw na ito, papasok po sa area of responsibility yung bagyo. At ito nga, kung nakikita nyo, napakaganda na po ng aking pwesto o yung aking area ngayon sa aking pabuhan dahil marami ng kahoy, malamig. So, ang problema lang nito kapag kung sakaling tatama po yung bagyo, pagpalagay natin siguro signal number 3, hindi pa naman sila nakakatiyak. Kaya lang posible po talagang tatama dito sa Visayas, dito sa Cebu. So sana hindi lang ito maglandfall, kumbaga lilihis ito or lulusaw. Pero hindi po natin pwedeng isabahala dahil posible po talagang maglandfall mga kapatid at mananalasa po dito sa aming location. Ang mangyayari dito mga kapatid, marami-rami kasi itong pabo ko sa ngayon eh. Hindi sila pwedeng dalhin sa bahay para ikulong. Dati, kinulong ko lang doon sa gilid ng bahay. Ayun, success naman, pero sa ngayon hindi na talaga pwede dahil marami sila. Loobin ng Diyos, itong area na ito po yung aking isi-secure. So may nagawa naman akong banting dito nung nakaraang taon pa ito. Ayan, may mga wire. So yung bubong na lang yung kulang, lagyan ng pabigat, i-secure. Tapos itong mga puno, nang sa ganun hindi po masira ang mga punong ito. Dati nung nagbagyong Udit, ang ginawa ko, kinuha ko yung maliliit na sanga. Nilaglag ko yung mga dahon, yung mga malalaking sanga lang yung aking itinira. Ayun, success po yun, hindi natumba yung mga kahoy na nakunan ko po ng dahon. And then, ang kagandahan, hindi na tayo magpapatubo uli na mula sa buto or pinakamaliit papunta sa lumaki. Kasi yung ating aalisin is yung mga dahon lamang po. Yan po yung magbibigay kasi ng bigat sa puno kaya nabubuwal. Pero pag walang dahon, yung mga malalaking sanga lang yung natira, yung mga maliliit aalisin, hindi po mabubuwal mga kapatid. Napaka tibay po ng puno kahit dumating yung bagyo, basta't wala na po silang mga dahon. So yan po yung aking gagawin. I-secure ko po itong aking pabuhan sa ngayon kasi nga may 2 araw pa naman. Sana hindi na po ito maglandfall, malulusaw lang po talaga dahil mahirap po yung bagyo mga kapatid. Nakaranas na po kami dati dito 2020. Ayan, yung bagyong Udit. Sobrang kawawa yung area na nadaanan po. So, ito, hindi naman masyadong mataas itong aking isi-secure na area. Kaya lang dapat patibayin talaga para hindi lilipad yung bubong, para yung pabo sa loob kung sakali isipte. O may bakod naman ito na ayan. Plus tawag ito. Itong parang screen matting. Ayan, concrete matting. Pero kailangan lang talaga itong mga puno maalisan ng bunga, sanga. Ito, peligro ito, yung ito. Pero wala namang pabo na ilalagay dito. Ayun. Yung maging doon rin may nakatali naman kaya lang kulang. O sana lang hindi ito maglandfall talaga. Sana malusaw ang tawag dito, itong bagyong ito, dahil mahirap talaga pag nadaanan na bagyo. So itong mga pabo dito, kung sakali man na hindi talaga malulusaw yung bagyo, aalisin ko yan dito, ko yan pag-iipunin sila lahat. Marami pa dyan eh. Yan. Dito ko iipunin, loobin ng Diyos. Sana maging sikti sila dito. Tatalian ko na lang taga ito ng nylon na malalaki para na sa ganun is maging matibay. Awa tulong ng Diyos lang talaga. Ayan po yung problema sa ngayon dito sa amin dahil may paparating na bagyo. Ayan, nagkasugat yung likod. Pinastahan ng ating semi-pure. Ipapakita ko na lang sa inyo sa susunod na update
yung mangyayari dito. Dapat maalis itong mga sanga na maliliit. So ibig sabihin, pag naalis yan, iinit yung area nila. Ang kagandahan lang, kung sakaling may bagyo, hindi masisira yung puno. Mga ilang buwan, balik uli, yayabong ulit.